Inayos ko na para mabilis. So, discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, dito sa current situation, halo-halong energy yung sasabihin ko. Kung sa tingin mo hindi para sa iyo yung sinasabi ko na info, edi baka para sa partner mo yon. Pero mamaya malalaman din naman natin kung para sa iyo ba talaga yung energy. Kasi mamaya i-explain ko yung current feelings mo at current feelings ng partner mo. Anyways, magsimula na tayo. Dito sa side na to, may someone na naguguluhan sa takbo ng kanyang kapalaran, na parang ipinaubaya na lang niya sa universe ang kanyang destiny. Dito naman, yung isa sa kanila, dito sa kwento, kasi dalawa sila, ikaw at yung partner mo. So dito, yung isa naman sa kwento, nagdududa, nag-i-spy. Pero may manipulation tayo dito. Hindi ko sure kung sino to. Yung nagiging manipulative. Pwedeng ikaw o partner mo. Pero mukhang partner mo. Kukwento mo man ito. Kasi dito, may insecure nga. Nag-i-spy. Nagdududa. Either minamanipulate siya o siya mismo yung manipulative. Kasi dito may someone na sneaky. Kasi may false promises tayo doon. So, yan ang tinakbo ng kwento natin. May someone na sneaky. Pero, pag ganyang sneaky kasi, papalo na yan sa third party situation. Anyways, pupunta na tayo sa current feelings ng partner mo sa iyo. So, may the devil, the world, Wheel of Fortune pala to. Wheel of Fortune. Tas ito, 7 of Swords. Well, dito, addict sa SEX yata yung partner mo. Mapusok siya. Kasi Jupiter to, Wheel of Fortune. Gusto niya ng pleasure, expansion, indulgence. So, dito may 7 of Swords na tayo. Siya siguro yung nagloloko dito. Yung sinasabi ko ang sneaky dito sa false promises. Feeling ko kasi ikaw to. Ikaw yung nagdududa. Ikaw yung insecure. Ikaw yung nag-i-spy sa kanya. Kasi feeling mo, nagloloko na naman siya. Mukhang totoo yung kutob mo. Kasi current feelings niya, nagloloko siya. Niloloko ka na naman niya. Kasi nga addict siya dito. Addict siya sa SEX. Kasi yung Jupiter, kasi Wheel of Fortune. Sa astrology, gusto niya nga pleasure. Sa sobrang pleasure, may pagka-selfish na din.
Saan ko ba narinig yun? May astrologer sa YouTube, sabi niya, ano nga daw, may pagkababaero yung Jupiter. Pero kung babae yung partner mo, edi lalakero. Kasi nga, masyado siyang maganda, gwapo. Madali siya maka-attract. Whether ginusto niya yun o hindi, yung mga tao yung kusang lumalapit sa kanila. So, ayan na nga. Hindi nila maiwasan mag-commit ng deception. Hindi rin naman nila maiwasan. Dahil sila na mismo yung nalapit. Anyways, punta tayo ngayon sa side mo, current feelings mo sa kanya. So, may ano tayo, the moon. Ayun, intuition, no? Ikaw talaga, side mo to eh. Ikaw yung nagdududa dito. Nagdududa sa intention ng partner mo. Gusto mo na nga makipag-iwalay actually. Ito, the star, may nabasa ko, pwede rin daw kadyan ng abandonment kapag yung star ay napapalibutan ng negative cards. Nagiging abandonment siya. So, yan. Parang gusto mo nang iwan yung partner mo kasi nga, palagi ka na lang niloloko. Hindi ka na sure sa kanya. Lagi kang kinukutuban. Ngayon, pupunta tayo sa future. Near future. So, may 4 of Wands tayo. 7 of Wands, 7 of Pentacles. So, ang dating sa akin, magkakaayos pa rin kayo. Kasi may ano tayo dito. 7 of Wands. Ayun nga, harmony, diba? So, sa madaling salita, magkakaayos pa kayo. Kaya lang, dahil may 7 of Wands tayo, kita nyo naman may struggle doon. Ang dating, nagkaayos nga kayo, pero paulit-ulit lang din yun nangyayari. Tapos ito, may 7 of Pentacles tayo. Ibang meaning din yan, bukod dyan sa mga nakasulat, ay mild dissatisfaction. Kaya nga yung itsura niya, nung lalaki, nakatingin siya dito sa, sabihin nating halaman niya. 'Di ba? Naghirap siyang magtanim. Ngayon, nung bumunga na, hindi siya satisfied sa binunga ng hard work niya. So, kaya siya pwede rin may kinalaman sa mild dissatisfaction o pwede rin contemplation. So, ayan. Parang ang dating near future. Magkakaayos kayo, pero paulit-ulit na lang din yung nangyayari. Kaya, ayan, may struggle tayo. Tapos, mukhang ikaw to. Ikaw to yung magko-contemplate o magkakaroon ng mild dissatisfaction. Kasi nga, nagkaayos nga kayo, paulit-ulit din naman yung nangyayari. Useless o nonsense, di ba? Anyways, punta tayo ngayon dito sa last cards. Not the right time. Get more information. Ano ba yan? Bulolo ko. Within the next few months. Ang dating kasi sa akin, 'di ba? Near future natin kanina sabi ko, makakaayos. Tapos paulit na lang din 'yung nangyayari. Useless, 'di ba, na nagkabalikan pa. Na parang ang dating kung ganyan din na
um, may problem yung partner mo, sabihin nating lalakero, babaero, huwag mo munang patawarin. Hayaan mo muna siyang magdusa. Maganda yung ma-realize niya yung worth mo. Kasi kapag laging available, tapos, tawag dito, palagi mo siyang pinapatawad, hindi siya natatakot na iwan ka kasi alam niya sa sarili niya na makakabalik din siya sa iyo. Kasi hindi mo siya matatanggihan o hindi mo siya matitiis. Kaya ang maganda niyan, tiisin mo. Hanggang sa makita mong nagbabago na siya. Maganda kung sabihin mo sa kanya na kailangan niyang magbago at ipakita sa iyo na totoong nagbabago na siya sa mahabang panahon, hindi sa 3 months lang. Mga at least 6 months. Obserbahan mo siya. Kung consistent yung sinasabi niya. Kasi kung hindi, di dyan tayo papasok doon sa near future na paulit-ulit na lang din yung nangyari, walang kwenta. Nagkaayos pa kayo. Na parang nasayang din yung time mo. So, para ma-reverse natin yon ay bigyan mo ng ultimatum yung partner mo. So, sabi dito, wag mo muna patawarin. Get more information. Get more information para malaman mo kung totoo nga bang naghiwalay na sila nung other person. Kasi mukhang niloloko ka nga dito sa 7 of Swords. Alamin mo, mag-spy ka. Kasi ikaw yung nag-spy dito, di ba remember? Ikaw yung nagko-conduct ng investigation. So, tuloy-tuloy mo lang yan. Hanggang sa makakuha ka ng information na talagang wala na yung other person o yung someone else. Na totoong nagsisisi na siya, na nagbago na siya, na iniwan niya na yung other person. Yung reconciliation natin, gawin mo within the next few months. So, ang target natin mga 6 months. At least 6 months. Okay? Kasi pag 5 months and below, hindi pa niya mararamdaman yung pain ng ginawa niyang consequence, mistake. Maganda yung ma-realize niya na mali yung ginawa niya. Mag-regret siya, mag-guilty, ganyan. So, ang dating sa akin, kung mag-lead man to sa hiwalayan, kasi 'di ba dito sa tatlong card na to na tarot, sabi ko nga may abandonment dito, ending to, death card. Ikaw yung makaka-realize na gusto mo na hiwalayan siya. So, gawin mo lang. Kung niloloko ka di hiwalay mo na. Ano pang sense makikipagbalikan ka pa din? 'Di ba kung niloloko ka lang naman? Tapos, wag mo muna siyang pansinin sa loob ng 6 months. Diyan natin makikita kung gagawa siya ng action, kung hindi. Doon mo malalaman kung anong halaga mo sa kanya. Kung hindi siya gagawa ng action within 6 months, ibig sabihin, hindi ka niya ganun kamahal. So, ano pang sense kung magbabalikan kayo kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pala ganoon kamahal niya. Na anytime pwede kang itapon o ipagpalit. Anyways, punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng 8 clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. To long hair. May isa sa kwento o both, who knows. Ay long hair. Pwedeng ikaw o yung other person. O yung partner mo. Ito, malapad ang noo. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ipara sa inyo. Pumuputi na ang buhok. Sheep, number 8, 1990, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. So, ayan nga, magsusorry siya. Expect na natin na
makikipagbati siya kasi may ano tayo dito, 4 of Wands harmony nga, di ba? So, may someone dito sa connection na Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter sa birth chart. Stranger, pwedeng ito yung other person, di mo kilala. O pwedeng kilala mo, pero hindi mo ganoon kakilala. Pwede rin, di ba? Sabihin natin, na-discover mo na kung sino yung other person, pero di mo siya kilala. Sad to say. Sabihin natin na-meet lang niya online, ganyan. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Ito, dating ka-workmate. So, kung di stranger na hindi mo kilala, ay dating ka-workmate ang other person. O itong partner mo. Who knows? Baka doon kayo nag-meet sa workplace dati. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.